Walang kasing pilya tulad nung nabubuhay pa siya sa lupa. Maaring wala na siyang naaalala sa nakaraan niya bilang isang tao. Pero ako, tandang-tanda ko pa rin ang lahat. Bilang kanyang Anghel de la Guardia, nasaksihan ko maging ang mga pag-iibigan ng kanyang mga magulang, sina Arman at Melissa. Si Jonas ang dapat na makatuluyan. Bakit? Dahil sa pera? Kapakanan mo lang ang iniisip namin. Nangako ko sa'yo, kahit anong mangyari, babalikan kita. Sinubukan ko siyang kalimutan pero hindi ko pa. Siya pa rin talaga mahal ko. Sir, maraming paraan para mawala sa landas mo ang karibal mo. Sabihin mo lang, kung bahala. Melissa! Sir, hanggang dito na lang po kayo. Hindi ko pwedeng iwan ang asawa ko. I'm sorry, sir, pero off limits na po kayo eh. Maghintay na lang po kayo dyan. Melissa! Nakikiusap po ako sa inyo. Hindi po pababayaan maging ako. Hindi ko po makakaya pag mawala sila. Kung totoo may guardian angel kayo, sabi naman sa kanila, huwag na pababayaan maging ako. Harapan niyo na. Kamusta si Melissa? Wala pang balita eh. Hindi ko alam. Mr. Santos? We are trying to keep her condition stable, pero kulang ang facilities ng ospital dito. Mas maganda, ilipat niyo siya sa Maynila sa lalong madaling panahon. Manila, Dok. We can arrange it for you, pero malaking halaga ang kakailanganin mo. I don't want to pressure you, Mr. Santos, pero kailangan ilipat sila agad. Buhay ng mag-ina mo ang nakataya dito. Minsan, tinawagan ko na rin nga pala yung mga magulang ni Melissa. Papunta na rin siguro ngayon yun. Ano ba talaga nangyari? Kala hindi ko rin alam eh. Bigla na lang may lumabas sa sasakyan eh. Hindi ko nga nakuha yung plate number eh. Nagahitid lang sa lugar na yun eh. Kung sino nang gumawa niya, napakawalang yan. Nakako kay Melissa, hindi ko siya pababayaan eh. Kasalanan ko to eh. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Arman. Makikita mo magiging okay rin ang lahat. Tiwala ka lang sa Diyos. Napakatanga mo! Hindi ka nag-iingat! Ang sabi ko sa'yo, sagasaan mo si Arman, hindi si Melissa! Sorry, sir. Hindi naman ako sinasadya eh. Tanga!
sir. Umarang kasi yung babae, sir. Huwag mo. Umalis ka! Inutil! Alis! Hindi kita pababayaan. Ikaw at ang mami mo. Huwag ka mag-iskandalo dito. Ang hayop na to, may kasalanan ko. Bakit naghihirap ang anak ko? Aksidente ho lahat, Aliaso. Ang sabihin mo, malas ka. Sige nga, sabihin mo. Paano mo ipapagamot ang anak ko, ha? Ang baby niya. Saan ka kukuha ng pera, ha? Gagawa po ako ng paraan. Ako bahala. Ano ginagawa mo rito? Hindi mo alam? Ginawagan ako ng nari ni Melissa. Sabay kami pumunta rito. Kausap ko na doktor ni Melissa. Naasikaso ko na lahat para makapunta sila sa Manila. At sino ka para gawin yun? Wala kang karapatan. Parang wala kang pera. Huwag ka magmatigas. Ako gagawa ng paraan. Ako magdadala sa kanila sa Manila. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Sabi mo, umalis ka eh. Kahit mahirap ang daan, pagmamahal ng iyong liwanag. Sa bawat pag-awit may pag-ibig na taglay. Pagmamahalan, pag-ibig na tunay. Huwag mamahalan, bawat isa'y taglay. Kahit mahirap ang daan, pagmamahal ng iyong liwanag. Sa bawat pag-awit ng kerubim, may pag-ibig. Mr. Santos, i-revive na po ang asawa niyo as of now. Sana po makasurvive siya. Dok! Dok, ano nangyari? Mahinang-mahina na siya, Arman. Kailangan siya mailipat ang Maynila para maggamot na maayos. Baka sa susunod, hindi na siya mailigtas sa mga doktor. Akala ko ba gagawa ka ng paraan? Anong oras pwedeng mamatayan ako? So, ginawa ko naman po lahat eh. Mas kulang mo! Kulang pa naman! Tingnan mo siya! Unti-unti na namamatay si Melissa! Kailangan siya mapadala sa Maynila! Pumilas ka, Arman! Iligtas mo alam mo! Sino ba yung bisita ko? Siya po, sir. Iyon mo kami. Kapal na mukha mong palayasin ako sa ospital. Ngayon ikaw ang pupunta sa akin. Nilapitan ko na lahat ng pwede kong lapitan. Pero wala magpautang sa'yo. Natural. Sino ba kaibigan ng mahirap kundi mahirap din? Ngayon pupunta ka sa akin. Babayaran din naman kita, Jonas eh. Bigyan mo lang ako ng konti panahon. Kahit may interes, malipat ko lang dito sa Maynila yung mag-ina ko. Handa naman akong tumulong, Arma eh. Dadaling ko dito mag-inom mo sa Maynila.
Ibibigay ko sa kanila ang pinakamagaling na doktor. Pero sa isang kondisyon. Huwag ka na magpapakita sa kanila. Ako na mag-aalaga sa mag-ina mo. Ano? Napakahayop mo talaga. Hindi ako papayag. Mag-isip kang mabuti. Sa'yo nakasalalay ang buhay ng mag-ina mo, Arman. Itanong mo sa sarili mo, gaano ba sila kamahal?